talaga yung mga napag-usapan natin the past episodes ng Afternoon Delight regarding the Oscars ay talaga namang mostly o halos lahat sila talaga yung nanalo at yun yung mga lumabas na winners kani-kanina lang sa isang mga pinaka o if not the greatest night for Hollywood and for the entertainment world sa buong mundo ang the Academy Awards o Oscars. Syempre big winner nga dyan ang biopic thriller na Oppenheimer with 7 wins. Kabilang na nga dyan ng Best Picture, Best Director for Christopher Nolan, Best Actor for Cillian Murphy, Best Supporting Actor for Robert Downey Jr. Siyempre nakuha rin nila yung ilang mga technical awards tulad ng Best Cinematography, Best Film Editing, at syempre ang Best Original Score. Syempre, sumunod naman dyan na nakakuha ng 4 na awards ay ang Poor Things, led by, of course, Emma Stone na nanalo bilang Best Actress. And Best Production Design, Best Costume Design, at Best Makeup and Hairstyling. Siyempre, nanalo naman for The Holdovers ng Best Supporting Actress si Divine Joy Randolph na talagang first nomination niya and first win niya para rito sa The Holdovers. At syempre, agaw pansin nga sa nasabing awards night, yung pag-enter o yung pag-present ni John Cena ng Best in Costume Design nang nakahubad siya. Parang tinakpan lang ng envelope yung kanyang private parts. Talaga namang pinag-usapan at dami talagang natawa at natuwa dyan sa ginawa na ni John Cena sa Academy Awards. At syempre, pinag-usapan din yung palitan ng diskusyonan nila Ryan Gosling at Emily Blunt para sa Oppenheimer at Barbie. At syempre, pinag-usapan din dyan ang bonggang-bonggang production number ni Ryan Gosling na I'm Just Ken, na talaga namang ang daming natuwa at ang daming napakanta at napasayaw with him. Yan, kabilang nga yan sila America Ferreira, yan mga kasamahan niya sa Barbie. At ang buong theater talaga namang napasayaw at napakanta dyan sa I'm Just Ken. Ayan, Lord and Denise, congratulations sa mga nanalo. Sa number na yon pa, Von, kasama dyan ang gitarista ng Guns N' Roses si Slash. Nag-solo guitar siya dyan. Pero Von, i-correct lang kita, Von, ha? Hindi naman nakahubad si John Cena. May suot siyang envelope at Birkenstock sandals. At nagbiro pa sabi ni John Cena, the male form is not meant to be funny. Sabi ni Jimmy Kimmel, mine is. Von, kamusta naman yung reaksyon ng mga tao dun sa acceptance speech ni Robert Downey Jr. at may konting pasaring daw? Una niya to, ha? Una niya. Kasi si Kimmel before that ay nagpaparinig about yung past ni Robert Downey. Oo nga, tama yan. Isa rin sa mga pinag-usapan dyan online at gumawa rin talaga ng online buzz. Itong sinabi nga, ito naging acceptance speech ni Robert Downey Jr. I mean, marami naman nag-expect na he gonna win this award at talagang sweep na niya itong category to basing from the precursors o yung mga previous award-giving bodies prior to Oscars. Pero syempre, knowing RDJ, talagang bongga ito mag-speech. Laging may mga pahapyaw, may mga pasaring, etc. na talaga namang kinakaliwan ng fans at ng netizens. Itong naging speech nga ni Robert Downey Jr. dito sa The Oscars. Alam mo, Lloyd and Denise? Von, Denise, ito yung very first Oscar ni Robert Downey. Pero si Robert Downey Jr. kasi mga kapatid, isang classic example that they're always second acts in American lives. Kasi, di ba, matindi yung nangyari dyan. Matindi idol dati na lulong, tapos na-aresto for sa mga drug charges doon. At talagang matindi talaga. At ang pinasalamatan niya nga dyan, I'd like to thank that my terrible childhood and my wife in that order, sabi niya. So, malaki ang utang na loob, ng Hollywood, ang buong movie industry kay Robert Downey. Kasi tinan mo nangyari sa Marvel franchise, yung umalis siya. Diba? Yeah. Iba yung nagagawa niya eh. At sabihin natin na, I think, yung kinita ng Marvel Cinematic Universe, partly malaking bagay dyan ay si Robert Downey Jr. Okay, Von, ang political statement naman sa Oscars, pag-usapan natin. Siyempre, naging syempre,
Oscars will never be Oscars kung walang mga political statement at pasaring. Siyempre, una-una na nga dyan yung nanalo na the Zone of Interest, no, si Director John Glazer na nanalo na Best Sound para dito sa sa pelikulang ito about Holocaust. Talagang may pasaring din siya, no, sana itigil na raw ang gera, at syempre may mga actors at may mga artists na nagsuot ng mga pin in support dito nga sa para sa mga kapatid natin sa Palestine rather. So iba't ibang mga iba't ibang mga sentimento ang ipinakita ng mga ng mga Hollywood stars dito sa katatapos lang na Academy Awards sa Los Angeles, California. Ayan, Lord and Denise.